Magandang hapon po muli sa atin. Happy birthday po muli kapatid. Nawa ang Panginoon at Diyos ang siyang patuloy na magpapala sa iyo. Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Ganoon din ang iyong pamilya. Salamat sa pag-anyaya na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa inyong mga kamag-anak. Hello po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo po idadako sa pagbabasa ng salita ng Diyos at nawa tayo po ay lubos na mabless at makapakinig ng salita. Tayo po ay magsisita yung lahat para makinig at mag-aral ng salita ng Diyos. Proverbs chapter 9 verse 11. Proverbs chapter 9 verse 11. Bibilisan ko lamang po. Alam ko pong gutom na din po kayo at may mga programa pa, may mga pag-games pa. At nawa ay tayo ay mabless sa mensahe 9 verse 11 of Proverbs. Please follow me with your eyes as I read. For by me thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po ay mananalangin. Salamat po Panginoon Diyos muli sa araw na ito. Salamat Panginoon sa panibagong taon na niyo pong dinagdag sa aming kapatid. Pagpalain niyo po siya at kanyang pamilya. At nawa Panginoon, ang mensahe niyo po ang siyang patuloy na kumilos sa bawat isa. At nawa Panginoon, ang mga hindi pa po nakakasigurado ng kanilang patutunguhan pagkatapos po ng kamatayan, ay sila po ay makasigurado na sila ay papunta pong langit. Panginoon, kasama ka. Niyo po Diyos ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa. Gamitin niyo po bilang isang instrumento lamang. Kung kami sa panalangin, sa pangalan ng Jesus. Amen. Maaari po tayong magsipo. Salamat po sa pagtayo at pagbasa. At salamat muli kapatid sa pag-anyaya. At ngayon, ang mga birthday po ay patuloy na nagre-remind sa atin na ang buhay ay umaandar. Life is continuing. It is moving forward. Another year, panibagong taon ang naidagdag sa iyo. Praise God. You are still alive. Ikaw ay humihinga pa, nakakakain pa, may mga biyayang natatanggap, may mga gifts. Your family and loved ones are here to celebrate with you. But what is the real question? Is life, ang buhay ba, ito ba'y tumatagal? Tumatagal lamang? O ang buhay ba ay lalo bang nagiging wais? Is life getting wiser? No? I hope dito po sa atin, since hindi lang naman kapatid, ikaw ang magdidiwang ng kanilang kaarawan, habang po tayong lahat ay tumatanda, hindi lang po sana humahaba ang ating buhay, pero kundi tayo po ay mas lalong nagiging matalino, mas lalo po tayong nakakarinig, nakakatanggap ng wisdom na nanggagaling po sa salita ng Diyos. In the book of Proverbs, we know, ang salita po ng ang tema po ng Proverbs ay patungkol po sa wisdom or karunungan, or ito po yung mga karunungan na tinuturo po sa atin na pwede po natin baybayin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Now, wisdom is calling out to us na kailangan natin itong ma-attain. Wisdom does not only promise us, or the Word of God does not only promise us more years, but mas maayos na taon. Hindi lang mas maraming taon, pero mas mabuting mga taon. So these are years, meaning better years, meaning ito yung mga taon na tayo ay nabuhay sa ilalim ng direksyon ng ating Panginoon. God is the one continuing to guide us, continuing to direct us where we should go as the years go by. So point number 1, hindi na po tayo magtatagal. Wisdom begins. Ang wisdom, tatagalugin ko na lang po para sa ating mga Tagalog na ang karunungan ay nagsisimula sa pagkilala sa Panginoon. Wisdom begins with recognizing God. Recognizing God. Proverbs 9:10, the verse before ito pong binasa natin, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang ibig sabihin po ng fear dito ay hindi takot,
Pero ito po yung fear na sinasabi ng salita ng Diyos. Ito po yung nagbibigay ng galang sa Panginoon. We give reverence to God. We acknowledge God in every year that we are being added in this world. Every step that we make, we give God the glory, the highest glory. Ecclesiastes chapter 12, verse 13, fear God and His commandments. Yung sinasabi po dito ay fear God, but ultimately, it is loving God. If you love God, ang ikakatakot po natin ay magbigay ng sakit sa Panginoon. You fear hurting the one God, our true God. No? So fear God and keep His commandments. So ang karunungan po ay hindi lamang po, ang wisdom po ay hindi lamang po karunungan o karanasan. Ito po ay nagsisimula sa tamang relasyon sa Panginoon. Ang ibig sabihin po ng to fear the Lord, it means to honor Him, magbigay ng karangalan sa Panginoon. No? Magbigay ng submission, to submit in His authority. Mabuhay kasama ang Panginoon at ang Panginoon ang nasa sentro ng ating buhay. Ang buhay na patuloy na binabaliwala ang Panginoon ay syempre, it is also going to gain more years, but sadly, it will lose its direction. Why? Godly direction, the right direction only comes from our God. Amen po ba? So imagine, nagtatayo ka ng bahay, katulad po ng bahay na meron po kayo ngayon. Pero wala pong pundasyon. No? Pwede mo siyang palawakin, pwede mo siyang pataasin, pwede mo siyang pagandahin, pero sa katapusan, habang ito'y tumatagal, ito'y ko-collapse. Bakit? Ito'y walang foundation. Kaya yung fear of the Lord, it is the foundation. Kung saan ito po yung talagang nag-hold ng ating buhay sa iisang lugar. Because eventually, a life far away from God, it will collapse. It will be destroyed. It is lost. So as we celebrate another year of life, no, kapatid, we must ask, ano ba tong buhay? Ano yung buhay ko? Where it is built on? Is my life built on the foundation of God? Hindi lamang po sa Kanya. Ito po'y para po sa ating lahat. Is your life built upon God? Tumatagal ang iyong buhay, pero ang tanong, may patungo ba? Papunta saan ang iyong buhay? The fear of the Lord is the foundation that holds life together. So, praise God. As we celebrate another year, next year we will celebrate another year, we have to continue to acknowledge God, because it is where wisdom begins. When we acknowledge God, where we honor God. So continue to acknowledge God, continue to honor Him, continue to give Him reverence. Because this is wisdom. Without Him, without God, years may continue, no? Pero yung meaning ng ating buhay, ito'y babawas ng babawas kung hindi po natin kasama ang Panginoon. When God is at the center ng ating buhay, life will be steady. It will have purpose. It will be secured. Yun ang gusto natin sa ating buhay, maging secured. Point number 2, bibilisan ko lamang po. Ang wisdom po ang nag-guide sa atin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Wisdom directs our living. Wisdom directs our daily living, our daily walk with God. When we say daily walk with God, tayo po'y araw-araw na naglalakad. Kaya habang po tayo'y nabubuhay, dapat po ang Panginoong Diyos ang naggagabay po sa atin.
Ephesians chapter 15 to 16, wag na po natin masyadong basahin, pero sabi po dun, walk circumspectly, no? Redeeming the time. James chapter 1 verse 5, God gives wisdom, no? Namimigay po ang Panginoon ng karunungan, ng wisdom na nanggagaling sa Kanya only if we will ask. Kaya ang wisdom po, it will affect our life on an everyday basis. On an everyday thing, every single day, wisdom will affect our life. By the choices we make. Is this wise? No? Is this smart? Is this the will of God? Should I choose this? Or should I choose the other? No? The words we speak, we have to be careful with the words we speak. Kaya nga, wisdom will affect how we live every single day. Even the words we speak, we have to choose the paths that we take. We have to be careful in order for us to be sure sa ating mga ginagawa, sa ating mga choices, sa ating mga salita, sa ating mga daanan, sa ating mga pathway nating pwedeng daanan, wisdom ang ating kailangan. So, in our life, kapatid, no? In order for us to avoid yung mga problema, mga pagsisisi, wisdom is very necessary. Why? It extends life. Not only it extends life, it protects it. Wisdom protects life. It preserves life as well. So isipin mo to, ang buhay na meron tayo, it is like a road trip. We like having road trips. Maliban siguro ngayon dahil mahal ang diesel, mahal ang gasolina, pero praise God, bumababa. No? But, syempre, if you are going to an unknown area, what do you need? You need Google Maps. You need Waze. You need GPS. And this is like wisdom. Wisdom is like our Google Maps. So, it will help you avoid making a wrong turn. It will help make yung maiiwasan kang maligaw, mapupunta sa dead end, tapos kailangan mo mag-U-turn after having a long drive, mali pa lang daan. Sayang ang oras, sayang ang effort. No? Dangerous roads and wasted time. Time kung saan hindi na po natin mababawi. Kaya we have to be careful. So without wisdom, we may still survive. Without GPS, we may still get to our destination, pero possibly masabitan yung sasakyan natin. Mabutasan tayo ng gulong. You may still be successful, but without wisdom, you may have unnecessary scars. Mga pagsisisi na kung saan hindi na natin kayang ibalik ang oras at di na kaya nating paltan. So in everyday decisions that we make, even small or even life-changing, ang karunungan po na nanggagaling sa Panginoon ang nagkikip po sa atin, ang nag-iingat po sa atin, at ang naglalagay po sa atin sa tamang daan. Wisdom keeps us on the right path. So it is God guiding our every step. And every step along the years, along the way of our life, it is God directing you and not you alone. Kasi kung base lang sa ating mga desisyon, we will really get in trouble. No? It should be God that will guide us in our steps so that our life, the time will not be wasted. So if gusto po natin ang ating mga taon na meron tayo ay magkaroon ng halaga, no? We must learn, dapat po nating matutunan na lumakad. Nakasama po ang Panginoon. We must learn how to walk with God. So ang buhay na wais, ang buhay na kasama ang Panginoon, ito po ay mas lalo pong magbubunga, magkakaroon ng bunga sa ating mga pagkatao, no? Yung ating ehemplo sa ibang tao, yung ating impact sa ibang tao,
At higit sa lahat ito, yung ating buhay ay mas lalong magiging kalugod-lugod sa harapan po ng Panginoon. So it does not matter how long you will live, but how well you live for God. So praise God. We have another year, but the question is, how well do you live for God? Two people may live, the same number for years. Yung isa, pwedeng sayangin, pero yung isa, nag-invest, nag-alaga, iningatan ng kanyang sarili. And in the end, yung isa may pagsisisi, yung isa, may magandang patotoo na may iwan sa mga susunod pang henerasyon. Kaya ang Panginoon po ay hindi lamang po interested na magbigay sa atin ng taon, pero gusto po ng Panginoon na ang ating buhay maging mabuhay, magkaroon ng makulay yung ating mga taon. Ang ating buhay na ating ginugugol dito sa ating mundo, hindi madilim, hindi puno ng pagsisisi, pero ito ay mabunga, makulay, ika nga. So, a wise life, it will bear good fruit. It will influence others. At ito'y mag-iiwan sa ibang tao kung saan na ikaw ay naging example para sa kanila. At ito po dapat yung ating klaseng buhay na ating sineselebrate. I am encouraging each one sa biyaya po ng Panginoon, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, na tayo po ay mabuhay ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. So birthdays are not just celebrations. Though we celebrate, there is food, there is a program, there are games, but it is parang parang LTO, police checkpoint. Checkpoint ka. Or you can check even yourself. You can compare yourself from the past year. Have you grown wiser? Or just older? Are you living for God or are you living for yourself? Why do you celebrate this birthday? Is it giving God the glory? Or is it you just celebrating you? And that's not the whole point. Ang pangako po ng Panginoon ay sa Proverbs 9:11, wisdom, it will multiply your years. It will enrich your life. So as God adds another year to your life, kapatid, congratulations. And each one of us, as God will eventually add another year to your life, will you commit to living it? To living it according to God's will? Will you commit to living it with wisdom, to living it wisely? Should we continue to seek Him? Patuloy na hanapin ang Panginoon, patuloy na lumakad kasama ang Panginoon, at hayaan natin ang wisdom ng Panginoon ang patuloy na humugis sa ating buhay, sa ating mga sarili. In every step that we take, ang Panginoon ang nag-guide, nagdidirect. So, ang ating buhay ay hindi lamang mahaba. Praise God. Hindi lamang po mahaba, parang pansit. Ika nga. It is not just long, but it will be truly meaningful. It will be truly meaningful. So, as you will be celebrating, mga minamahal, your birthday soon, I hope and I pray that we have learned something from this evening. Amen po ba? Tayo po yung mananalangin na. I know we are hungry. I hope you have learned a thing or two this evening. I preach kunti lamang buto oras, pero I hope ang salita po ng Diyos ay patuloy po nangusap sa ating lahat. Tayo po yung manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa oras na ito. Kayo po, O Diyos, o siyang patuloy na mangusap sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa panibagong taon na inyo pong dinagdag sa aming kapatid. Pagpalain niyo po siya at ang kanyang pong pamilya. At nawa, mabusog po kami ng pagkain, enjoy po namin ang fellowship. Kayo pa rin, O Diyos, ang siyang patuloy na makita sa aming mga buhay. Ito pong aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
Good evening po sa ating lahat.